Halos 2 linggo na ang bangayan ni Patrick Beverley at Trae Young. Yung kay Beverley, tinitira niya itong si Trae Young sa kadahilanang sa kay tagal-tagal ay wala pa itong na-accomplish sa NBA kumpara sa kanya na kahit papano ay nakakapunta naman daw siya sa playoff. Samantalang si Trae Young ay hindi niya pa nabuhat itong Atlanta Hawks sa magandang milestone para sa kanilang kupunan. Ayon pa mismo kay Patrick Beverley, sa Atlanta Hawks daw ay maraming tutol sa kung ano itong ginagawa ni Trae Young sapagkat hindi siya yung totoong leader. Ayon naman kay Trae Young, ano ba itong na-accomplish din ni Patrick Beverley? Oo, nakakarating naman daw siya sa playoff pero kahit na kasama niya yung mga dekalibring team ay hindi pa rin naman daw siya nakakapunta sa finals. Binanggit din mismo ni Trae Young yung pag-akyat ni Patrick Beverley sa lamesa pagkatapos na manalo siya sa isang play-in game na animoy parang playoff na daw yung dating kay Patrick Beverley. You see mga idol, para sa akin wala akong kinakampihan sa kanilang dalawa. Meron silang karapatang ilagay sa ere ang kanilang boses. Meron silang karapatang maglabas ng kanilang sariling opinyon para sa ibang tao. Pero ang malaking kamalian lang dito ni Patrick Beverley ay kinukumpara niya ang kanyang sarili kay Trae Young. Dapat hindi gawin yon ng isang manlalaro sapagkat kung ikukumpara mo yung na-achieve mo sa isang player o kung magmamayabang ka ay walang kabuluhan sapagkat hindi naman talaga dapat nating ikumpara sa kadahilanang mayroon tayong iba't ibang daang tinatahak sa ating buhay o sa kanila sa kanilang career sa NBA. Sa puntong ito, kay Patrick Beverley at kay Trae Young, definitely kay Trae Young muna ako. Dahil somehow kay Patrick Beverley, puro kuda, wala rin naman siyang nagagawa. Sa mga lumalabas ng mga rumors ngayon patungkol kay LeBron James at sa kanyang retirement na malapit na raw at nakadepende kung ito'y magkakaroon ng happy ending, well sa ngayon, hati naman ang sinasabi ng isang anonymous NBA executive. Ang isang executive ay nasa front office mismo ng isang NBA team at heto ang kanyang sinabi. Sa kanyang paniniwala, si LeBron James ay posibleng mag-extend pa ng kanyang paglalaro sa liga dahil para makasama niya si Bryce James. Pagkatapos kay Bronny James, target raw sa ngayon ni LeBron na makasama muna ang kanyang isa pang anak na si Bryce James para makagawa ng isa pang record sa liga. Dalawa lang daw ang pwedeng mangyari dito. Pwede nang tumigil o mag-retire si LeBron kung sakaling magkakampiyon ang Los Angeles Lakers, pero kung sakaling hindi raw talaga dapat nating asahan na siya magre-retiro. Magaling pa naman daw siya at nasa mabuting kalagayan o kondisyon ang kanyang katawan para magpatuloy. Sa huli, dagdag pa ng anonymous executive, itong si LeBron ay paniguradong maglalaro pa hanggang 2026-2027 NBA season. Ikaw, kayo, ano ang komento ninyo mga idol patungkol dyan? Dapat bang gawin to ni LeBron o wag na lang? Dahil baka makakasira ito sa kanyang kagustuhang matawag bilang GOAT ng NBA.